kamusta po? Ako po si Dr. Mila de la Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa medisina sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na mamuhay ng mas malusog at mas masigla. Maaaring sinabi nila sa inyo na ang pagtanda ay nangangahulugang hindi na ninyo kontrolado ang inyong katawan, na nawawala na ang inyong kislap at kailangan ng magpaalam sa pagiging malapit sa isa't isa. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo, nagkakamali sila. Maling-mali. Bilang isang eksperto sa kalusugan ng kababaihan na may higit sa 30 taong karanasan, natulungan ko na ang libu-libong kababaihang may edad na maibalik ang kanilang sigla, mapabuti ang kanilang sirkulasyon at matuklasang muli ang pagiging malapit sa kanilang kapareha pagkatapos ng edad. Hindi. Ang natuklasan ko sa aking trabaho sa buong Pilipinas ay maaaring ikagulat ninyo. Habang iniisip ng karamihan na ang hormone replacement o mga diresetang gamot lamang, ang solusyon ang katotohanan ay may 4 na pang-araw-araw na prutas na maaaring maging susi upang likas na maibalik ang inyong enerhiya at pagiging malapit sa isa't isa. Ang mga prutas na ito ay hindi lang masarap. Gumagana ang mga ito upang palakasin ang daloy ng dugo, pataasin ang libido, at tumulong na ibalik ang koneksyon na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. At oo, maaari itong gumana kahit na kayo ay nasa 70s na o higit pa. Sa ilang sandali ibubunyag ko kung ano-ano ang 4 na prutas na ito at kung paano ninyo magagamit ang mga ito upang maramdamang mas buhay, mas konektado, at mas may tiwala muli sa inyong katawan. Kaya samahan ninyo ako. Ang impormasyong ito ay maaaring tunay na magbago sa paraan ng inyong pagdanas sa buhay pagkatapos ng edad, kinda. Ngayon, dumako na tayo sa pinakapuso nito, ang 4 na makapangyarihang prutas na makakatulong na ibalik ang inyong sirkulasyon at buhayin muli ang inyong pagiging malapit sa isa't isa pagkatapos ng edad 60. Hindi ito mga mahiwagang tableta. Sila ang mga tahimik na mandirigma ng kalikasan, mga prutas na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. At ang una sa ating listahan ay maaaring nasa loob na ng inyong refrigerator. Una, pulang ubas, ang tagapagpanumbalik ng daloy. May panahon sa aking sariling practice na naniniwala akong mga gamot lamang ang epektibong makakatugon sa mga pagbabago sa sirkulasyon na dulot ng pagtanda. Gayunpaman, habang mas nakikinig ako sa aking mga pasyenteng may edad, lalo na sa mga kababaihan na tila lumalaban sa karaniwang proseso ng pagtanda, mas napagtanto ko na may isang makapangyarihang bagay na nakatago sa ating paningin, ang pulang ubas. Hindi isang kakaibang supplement o isang high-tech na solusyon, kundi simple at natural na pulang ubas. Ang mga makukulay na maliliit na prutas na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit naglalaman ito ng isa sa mga pinaka-epektibong sangkap para sa tumatandang sirkulasyon, ang resveratrol. Ang natural na antioxidant na ito ay gumagana sa kaibuturan ng inyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan silang mag-relax at lumawak. Dahil dito, mas maraming dugo na mayaman sa oxygen ang nakakarating sa inyong mga kalamnan puso, utak at sa inyong mga pribadong bahagi. Ang nagpapaging espesyal sa pulang ubas ay ang kakayahan nitong buhayin muli ang daloy ng dugo kung saan unang sinusubukang nakawin ito ng pagtanda sa pelvic region. Habang tumatanda ang mga babae karaniwan nang maranasan ng pagkawala ng pakiramdam, vaginal dryness o isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkadiskonekta sa panahon ng intimasiya. Kapag hindi malayang makadaloy ang dugo, hindi rin makakagalaw ang enerhiya, pagnanasa o koneksyon. Tinutulungan ng pulang ubas na ibalik ang kalayaang iyon. Para sa mga kababaihang may edad, ang prutas na ito ay tahimik na nagpabago ng buhay. Ang araw-araw na pagkain ng pulang ubas ay nagpakita ng magagandang resulta sa pagpapabuti ng vascular sensitivity at sirkulasyon sa pelvic region na maaaring mabawasan sa paglipas ng panahon.
Ang pinahusay na daloy ng dugo na ito ay maaring humantong sa pagtaas ng natural na lubrikasyon at mas matinding pakiramdam. Ngunit hindi tulad ng mga sintetikong hormone, ginagawa ito ng uba sa natural banayad at karaniwang walang masamang epekto. Para sa mga kalalakihan, pinapahusay ng resveratrol ang nitric oxide, isang mahalagang sangkap para sa sirkulasyon. Para sa mga kababaihan, tinutulungan nitong buhayin muli hindi lamang ang function, kundi ang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kaginhawahan init at isang mas mayamang emosyonal na karanasan sa panahon ng pagiging malapit. Ang tunay na kamangha-mangha ay kung paanong ang isang bagay na kasing karaniwan ng isang mangkok ng ubas ay maaring maibalik ang pinaniniwalaan ng marami na tuluyan ng nawala. May mga matatandang mag-asawa na bumalik sa akin pagkatapos ng ilang buwan na nagulat kung paanong ang isang maliit at simpleng ugali ay naibalik ang isang napakahalagang bahagi ng kanilang buhay. At sa bawat pagkakataon, napapangiti ako dahil hindi ito isang himala. Ito ay mabuting agham at mabubuting pagpili lamang. At nagsisimula pa lamang tayo. Ang susunod na prutas sa listahang ito ay hindi lamang isang tagapagtanggol ng sirkulasyon. Ito ay isang matapang na tagaprotekta ng inyong kalusugan sa ihi at isang tahimik na bantay ng inyong pribadong kapakanan. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Ituloy natin. Ikalawa, cranberries, ang tagapangalaga ng kaginhawaan. Kung may isang prutas na dati kong minamaliit iyon, ay ang cranberry. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko ito bilang isang maasim pula at nakakalimutang palamuti sa mga handaan tuwing Pasko. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong tingnan ito sa ibang paraan. Nagsimula akong makinig ng mas mabuti sa aking mga pasyenteng babae na may edad na yung mga nananatiling malakas, masigla at malalim ang koneksyon sa kanilang mga partner. Ang simpleng prutas na ito ay laging lumalabas sa kanilang mga kwento. Kaya sinuri ko ang mga pananaliksik at ang natuklasan ko ay nagbago sa lahat ng aking nalalaman. Ang cranberries lumalabas ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tagaprotekta ng urinary system. Ito ay isang bahagi na tahimik, ngunit makabuluhang humuhubog sa kakayahan ng isang babae na makaramdam ng kasiyahan, mapanatili ang enerhiya, at mapreserba ang intimasiya. Alam nyo, kapag nakompromiso ang kalusugan ng urinary tract, maaaring pumasok ang pamamaga na lumilikha ng discomfort na nagpapahirap sa lahat ng bagay. Ito ay maaaring magresulta sa mas mababang pagnanasa, nabawasang pakiramdam, at takot sa intimasiya dahil sa posibleng sakit o iritasyon. Ngunit pumapasok ang cranberries bilang mga natural na tagapagtanggol. Mayaman ito sa mga sangkap na tumutulong na pigilan ang mga bakterya na dumikit sa pader ng urinary tract na nagbabawas ng pamamaga at nagpapanatili sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa paligid ng pelvic region. Hindi lang ito mabuti para maiwasan ang discomfort. Mahalaga ito para mapanatiling malaya ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Para sa mga kababaihan, ito ay madalas na nangangahulugan ng mas kaunting iritasyon, mas maraming kaginhawahan, at mas malaking tiwala sa panahon ng intimasya. Para sa mga kalalakihan, ang mas mahusay na paggana ng bato ay sumusuporta sa malusog na presyo ng dugo na susi sa sexual performance. Ngunit para sa mga kababaihan, ito ay tungkol sa pag-alis ng hadlang sa pagiging malapit. Marahil, ang pinakamahalaga pinapayagan ng cranberries ang parehong partner na makaramdam ng ligtas at konektado ng walang pabigat ng tahimik at paulit-ulit na discomfort. May mga pasyente ako tulad ni Aling Teresita, isang retiradong librarian mula sa Quezon City, na tahimik na nagdurusa sa paulit-ulit na problema sa ihi at panunuyo. Labis siyang guminhawa nang matuklasan na ang isang bagay na kasing simple ng pagdaragdag ng cranberries sa kanyang dieta ay nagbigay sa kanya ng antas ng ginhawa na hindi niya akalaing posible.
Kapag inalis mo ang sakit at presyon sa eksena, natural na nagiging mas madali ang koneksyon. At ang koneksyon na yun ang nagpapayaman sa buhay pagkatapos ng edad 60. Kaya ito man ay isang dakot ng pinatuyong cranberries sa inyong salad o isang patak ng unsweetened cranberry juice, sa umaga ang prutas na ito ay nararapat na magkaroon ng lugar sa inyong routine, hindi lang para sa inyong pantog, kundi para sa inyong sirkulasyon, intimasya at kapayapaan ng isip. Ngunit paano kung may isang prutas na hindi lamang nagpoprotekta sa inyong kalooban, kundi talagang nagpapaalab ng apoy mula sa loob, isang prutas na nagpapalakas ng enerhiya, sumusuporta sa inyong mga hormone at tumutulong sa inyong katawan na maramdaman na tila naaalala nito kung para saan ito ginawa. Iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. Ikatlo, papaya, ang pampagising ng enerhiya. Mayroong kakaiba sa papaya na parang sikat ng araw. Marahil ito ay ang kanyang ginintuang kahil na kulay o ang paraan ng pagkatunaw nito sa bibig na parang isang banayad na paalala ng mas mainit at mas simpleng mga araw. Ngunit sa likod ng matamis nitong lasa ay may nakatagong lakas na hindi napapansin ng karamihan sa mga taong higit sa isento. Ang papaya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang prutas para sa muling pagpapasigla ng bitalidad ng kababaihan at pagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa buong katawan. Naalala ko ang isang matandang babae, si Aling Norma, na lumapit sa akin na puno ng pagkadismaya. Hindi siya makatulog ng maayos, halos walang enerhiya, at ang intimasya sa kanyang asawa ay naging isang alaala na lamang kaysa sa isang katotohanan. Malinis ang kanyang kinakain, naglalakad araw-araw, ngunit ramdam pa rin niya ang sobrang pagod. Doon namin ipinakilala ang papaya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, isang tasa lang sa umaga, marahil ay hinalo sa kaunting yogurt. Sa loob ng ilang linggo bumalik siya sa aking opisina na may kislap sa kanyang mga mata. Tiyak na may nagbago. Ang papaya ay mayaman sa bitamina A, C at E, pati na rin sa mga mabisang enzyme tulad ng papain na tumutulong sa panunaw at nagbabawas ng pamamaga. Ngunit ang tunay na nagpapabukod tangi sa papaya para sa mga kababaihang may edad ay ang epekto nito sa balanse ng hormone at sirkulasyon. Tinutulungan nito ang katawan na natural na i-regulate ang mga antas ng estrogen habang pinapabuti ang pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo at ang paghahatid ng oxygen. Para sa mga kababaihan, ang suportang ito ay maaaring magpagaan ng panunuyo at discomfort at magpahusay ng arousal. Sinusuportahan din nito ang adrenal glands, ang mga stress regulator ng inyong katawan, para ma-enjoy ninyo ang pagiging malapit ng walang tensyon o pagod na humihila sa inyo palayo. At hindi ito nagtatapos doon. Para sa mga kalalakihan, sinusuportahan ng papaya ang produksyon ng testosterone at enerhiya. Para sa mga kababaihan, ito ay tungkol sa banayad at panloob na balanse na humahantong sa panibagong pisikal na enerhiya at isang mas malalim na pakiramdam ng kagalingan. Ang pinakagusto ko sa papaya ay kung gaano ito kadaling isama sa buhay. Hindi ito supplement, hindi ito tableta. Ito ay isang prutas na maaari mong kainin gamit ang kutsara namnamin sa umaga at maramdaman ang epekto mula sa loob. Dahan-dahan nitong ibinabalik ang tiwala at koneksyon ng walang anumang ingay, kundi tuloy-tuloy at natural na mga resulta lamang. Kaya kung naghahanap kayo ng kislap, hindi lang sa inyong katawan, kundi sa inyong relasyon, ang papaya ang inyong tahimik na kaalyado. Hindi ito nangangako ng agaran at malaking pagbabago, ngunit madalas itong naghahatid ng isang bagay na mas pangmatagalan, sigla, init, at ang pagnanasang kumonekta muli. At kung kailan akala ninyo'y wala nang maiaalok pa ang prutas, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa isa na sumusuporta sa inyong puso at mga hormone habang tinutulungan kayong makatulog ng mas mahimbing, gumaan ang pakiramdam at magmahal ng mas malalim. Pag-usapan natin ang cherries. Ika-4, cherries.
Ang pampasigla ng intimasiya. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mangkok ng cherries. Marahil ito ay ang kanilang kulay, yung malalim at halos pelos na pula. O marahil ito ay kung paano kanila pinapabagal. Hindi mo lang kinakain ng cherries, nararanasan mo sila. At lumalabas ang ginagawa nila sa loob ng iyong katawan ay mas makabuluhan pa kaysa sa kanilang masarap na lasa. Ilang taon na ang nakalipas nagtrabaho ako kasama ang isang mag-asawa, sina Lolo Ben at Lola Carmen mula sa Baguio na nasa huling bahagi na ng kanilang 60s at kasal na ng mahigit 40 taon. Mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit may nagbago. Inilarawan ng asawang babae ang pakiramdam na diskonektado sa kanyang katawan, matamlay bigo at tahimik na nagluluksa sa pagnanasang dating napakadali. Ang kanyang asawa na kasing banayad at pasensyoso ay nangungulila sa intimasiyang dati nilang pinagsasaluhan, ngunit ayaw niyang makaramdam ng presyo ng asawa. Sama-sama handa silang sumubok ng isang bagay na natural. Inirekomenda ko ang cherries. Oo, cherries batay sa pananaliksik na nakita ko tungkol sa kanilang hindi kapanipaniwalang epekto sa sirkulasyon, pamamaga at sexual response. Hindi sila umasa ng malaki, ngunit bukas silang sumubok. 2 buwan pagkatapos, bumalik sila sa aking opisina na mas malambing, mas masigla at tumatawa na parang mga bagong kasal. At alam ko kung bakit. Naglalaman ang cherries ng mga makapangyarihang antioxidant na tinatawag na anthocyanins na napatunayang nagbabawas ng pamamaga sa mga ugat, nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide at nagpapahusay ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Nangangahulugan ito na mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lang sa iyong puso o utak, kundi sa mga lugar na mahalaga para sa sexual arousal at sensation. Para sa mga kababaihang may edad, sinusuportahan ng cherries ang mas mahusay na sirkulasyon sa pelvic region na ginagawang mas komportable, mas kasiya siya at mas emosyonal na nakakabusog ang intimasiya. Para sa mga kalalakihan, ito ay nangangahulugan ng pinabuting daloy ng dugo na tumutulong sa katigasan at tagal ng erection. Ngunit hindi lang sa katawan gumagana ang cherries. Pinapakalma rin nito ang isipan. Mayaman sa natural na melatonin, ang cherries ay tumutulong na magkaroon ng mas malalim at mas nakakapanumbalik na tulog. At tulad ng alam ninyo, kapag mas mahimbing ang inyong tulog, bumubuti ang balanse ng inyong hormone, bumababa ang antas ng stress, at tumataas ang inyong emosyonal na pagiging bukas. Hindi lamang ito mga biolohikal na pagbabago. Ito ang mga tahimik na sangkap ng pangmatagalang intimasiya. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa cherries ay kung gaano sila kabait sa katawan. Walang biglaan, walang pagtaas, kundi mabagal at tuloy-tuloy na nutrisyon lamang. Tinutulungan nilang palambutin ang iyong mga daluyan ng dugo, suportahan ang iyong mga hormonal rhythm, at tulungan na ibalik sa sinkronisasyon ang iyong isip at katawan. Sa isang mundong puno ng mga tableta at presyo ng ganoong uri ng banayad na paggaling, ay parang isang regalo. Nakita ko ng binago ng cherries ang mga relasyon hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng pinto sa koneksyon. Ipinaaalala nila sa iyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin. At minsan, ang paalalang yun lang ang kailangan mo para makaramdam muli ng pagiging malapit. Ngayong nalaman mo na ang tungkol sa 4 na makapangyarihang prutas na ito, maaaring nag-iisip ka, paano ako magsisimula? Paano ko ito gagawing totoo sa aking buhay nang hindi ito nagiging isa na namang komplikadong health routine? Well, iyan ang kapanapanabik na bahagi. Dahil ang susunod ay magpapakita sa iyo kung paano eksaktong dalhin ang mga prutas na ito sa iyong pang-araw-araw na ritmo sa paraang simple na papanatili at talagang kasiya siya. Kung kasama pa rin kita nangangahulugan ito na may isang bagay sa loob mo
na handa na para sa isang pagbabago. Marahil ay nararamdaman mong mas mabagal, hindi gaanong konektado, o simpleng pagod na marinig na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi sa kabuuan. Dahil ang totoo, gusto pa ring tumugon ng iyong katawan. Gusto pa rin nitong gumaling. At sa tamang nutrition, tiyak na kaya nito. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko ang pamamaraang ito. Hindi tayo nagsasalita tungkol sa radikal na mga dieta, mamahaling mga supplement o napakaraming regimen. Pinag-uusapan natin ang prutas. Totoo, buo, natural na prutas na kinikilala ng iyong katawan, hinahanap-hanap at tinutugunan sa mga paraang banayad sa simula, ngunit maaaring maging makapangyarihan sa paglipas ng panahon, magsimula sa maliit. Sa katunayan, hinihikayat ko kayong pumili ng isa lamang sa 4 na prutas na napag-usapan natin, alinman ang mas tumatak sa inyo. Marahil ito ay isang dakot ng matamis na pulang ubas sa hapon. Marahil ito ay pagdaragdag ng pinatuyong cranberries sa iyong salad o oatmeal. Marahil ito ay pagkain ng sariwang papaya sa almusal o pag-enjoy ng ilang cherries sa gabi habang nagpapahinga ka. Walang maling paraan upang magsimula at walang presyon na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Bigyan ang iyong katawan ng isang tuloy-tuloy araw-araw na senyales na pinipili mo ang buhay, pinipili mo ang daloy, pinipili mo ang koneksyon. Sa susunod na ilang linggo, maaari mong mapansin ang maliliit na bagay, mas maiinit na kamay at paa, mas malinaw na isip, mas mahimbing na tulog, kahit isang tahimik na kislap na bumabalik sa mga sandali ng intimasiya. Ito ang mga senyales. Ito ang mga bulong ng sigla na nagsasabing, narito pa ako. At narito pa ang isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan sa buong bansa. Hindi pa huli ang lahat. Nakakita na ako ng mga babae sa kanilang 70s na muling nakakonekta sa kanilang mga kapareha pagkatapos ng maraming taon ng distansya. Nakakita na ako ng mga babae na nakahanap ng ginhawa at kasiyahan sa kanilang mga katawan muli, na nararamdamang maganda, hindi dahil binaliktad nila ang oras, kundi dahil inalagaan nila ang buhay na mayroon pa sila. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang tingnan ang iyong refrigerator, ang iyong basket ng prutas, o ang iyong susunod na listahan ng bibilhin, at tingnan ito sa ibang paraan. Tingnan ang prutas, hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang kasangkapan, isang nakapagpapagaling na regalo, isang hakbang pasulong. Hayaan mong ito ang araw na magsisimula ka. Hindi dahil may nagsabi sa iyo, kundi dahil karapat-dapat kang makaramdam muli ng mabuti, mas malakas, mas malapit at mas buhay kaysa sa inaakala mong posible. Natutunan mo na kung ano ang gagawin. Nakita mo na kung ano ang posible. Ngayon ang susunod na hakbang ay sa iyo, at narito lang ako na sumusuporta sa bawat hakbang mo. Pangwakas na kaisipan mula kay Dr. Dela Paz. Ito ay simula pa lamang. Minsan bilang mga babae, dumarating tayo sa isang punto sa buhay kung saan tahimik nating tinatanggap ang mas kaunting enerhiya, mas kaunting haplos, mas kaunting koneksyon. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil parang ganun na talaga dapat habang tumatanda tayo. Ngunit nais kong sabihin sa inyo mula sa isang babae patungo sa isa pa na ang ideyang ito ay simpleng hindi totoo. Hindi pa kayo tapos, hindi pa kayo masyadong matanda, at hindi pa sumusuko sa inyo ang inyong katawan. Ang napag-usapan natin dito ngayon ay maaaring mukhang simple 4 na prutas lamang. Ngunit ang kinakatawan nila ay isang bagay na higit pa. Sila ay isang pang-araw-araw na paanyaya upang ipaalala sa iyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin. Upang tulungan kang ibalik, hindi lamang ang sirkulasyon, kundi ang tiwala sa sarili. Hindi lamang ang intimasya, kundi ang pakiramdam na lubos na buhay sa iyong sariling balat. Isipin ninyo ang lahat ng pinagdaanan ng inyong katawan, ang mga dekada ng trabaho, ang mga gabing walang tulog sa pagpapalaki ng pamilya, ang mga stress ng buhay, ang tawanan, ang mga pagkawala,
ang mga tagumpay. Ang inyong puso ay tumibok sa bawat segundo nito. Ang inyong dugo ay dumaloy upang panatilihin kayong nakatayo, gumagalaw lumalaban araw-araw. At ngayon, kapag sa wakas ay meron na kayong oras para i-enjoy ang mga sandaling tunay na mahalaga koneksyon, pagiging malapit pag-ibig, karapat-dapat kayong makaramdam ng suporta, hindi limitasyon. Ang 4 na prutas na ito, pulang ubas, cranberries, papaya at cherries, ay hindi isang lunas sa lahat, ngunit sila ay isang tahimik na rebolusyon. Gumagana sila hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng nutrisyon, hindi sa ingay, kundi sa karunungan. Pumupunta sila kung saan madalas hindi kaya ng mga gamot, sa maliliit na daluyan ng dugo, sa mga landas ng hormone, sa emosyonal na alaala ng pakiramdam na magnais at naisin. Isang mahalagang aral sa buhay, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at nais kong ibahagi. Ang inyong katawan ay may pambihirang kakayahang magpanibago sa anumang edad kung bibigyan ng tamang suporta. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagpili na maaring humantong sa malalim na pagpapabuti sa inyong kagalingan at sa inyong mga koneksyon sa iba. Ang inaasahan kong matututunan ninyo mula rito ay hindi lamang isang listahan ng bibilhin. Sana ay makuha ninyo ang paniniwala na hindi pa huli ang lahat upang mapabuti ang inyong pakiramdam na humawak ng kamay at makaramdam ng pulso ng init na gumising na nakapahinga at may pag-asa na tingnan ng inyong partner o kahit ang inyong sarili nang may kislap na akala ninyo'y kumupas na, ngunit hindi naman talaga nawala. Ang totoo, hindi lang kumukuha ng mga bagay sa atin ng edad. Mayroon din itong ibinibigay. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong magmahal, ng mas malalim, magpahalaga, ng mas lubos at maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. At kapag ang iyong katawan ay nakakaramdam ng nutrisyon at ang iyong sirkulasyon ay malayang dumadaloy, ang iyong puso ay nagiging mas bukas sa lahat ng iyon. Kaya kung ang gagawin mo lang bukas ay kumain ng isang mangkok ng cherries o maglagay ng ilang pulang ubas sa iyong bag, bago maglakad alamin ito, gumagawa ka ng isang pagpili. Isang pagpili na mamuhay ng may intensyon. Isang pagpili na alagaan ang iyong katawan, hindi dahil ito ay sira, kundi dahil marami pa itong maibibigay. Hindi ito ang dulo ng daan. Ito ang simula ng isang bago, isang landas ng panibagong enerhiya na ibalik na pagiging malapit at marahil kahit isang muling pagtuklas kung sino ka sa ilalim ng lahat ng mga patong ng panahon. Ginugol mo ang isang buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon, oras na para alagaan ang iyong sarili dahil karapat-dapat kang makaramdam muli ng mabuti. Karapat-dapat ka sa kagalakan. Karapat-dapat ka sa koneksyon. At ang pinakamagandang bahagi, ang paglalakbay na yon ay hindi kinakailangang magsimula sa isang reseta. Maaari itong magsimula sa isang piraso ng prutas at isang desisyon na maniwala na ang iyong pinakamahuhusay na araw ay maaring nasa hinaharap pa. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon gusto kong marinig ang mula sa inyo. Maglaan po tayo ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo ngayon na plano ninyong gawin sa inyong buhay. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring suportahan ang ibang mga kababaihan sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Malaki po ang kahulugan sa amin ng inyong feedback. Huwag kalimutang i-like ang post na ito, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng pinakamahusay sa inyong mga ginintuang taon. Salamat sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.